to one person. Multiply this by the whole world, and you really see diversity and ministry. Kaya nga, di ba? Parang ano yan eh. Same people, same talent, same interest, attracts the same people with the same interest. Ano lang yan eh, di ba? Yung kasabihan na narinig natin kahapon sa ating seminar. Birds that flocks together is what, mga kapatid? Ano ba yan? Birds of the same feather flocks together. Okay? Bakit, mga kapatid? Ganun talaga eh. Yung mga musikero, magkakaintindihan talaga yan. Sama-sama yan sila. Magkakaintindihan sila eh. Yung mga mahilig sa kaluluwa, evangelism, magkakaintindihan talaga yan. Sila ang magkakasama. Yung mga prayer warrior, nagkakaintindihan yan sila. Bakit? Yan yung gusto nila, mga kapatid. Doon sila nagkakasundo. And they cater diverse group of people, mga kapatid. Okay? We could not really say, mga kapatid, na one ministry is greater than the other. That one ministry is superior than the other. Mga kapatid, wala. Walang ganon. Hello? Walang mas great yung ministry. Ito, mga prayer warrior to. Mas maganda ministry ito kaysa sa ushering. Ay, ito, ano to? Dahil siya yung singer, mas maganda yung ministry niya kaysa doon sa mga musician. Wala pong ganun, mga kapatid. Iba-iba tayo ng gampanan. Okay? Para tayong fried chicken. Kanina. Para tayong fried chicken. Okay? Iba-iba man yung parts, same lang ang lasa. It's just a matter of preference. Okay? Okay. Now, next slide. It is true that the Bible calls for the church to be unified and to all speak the same thing. Yun naman talaga. Kung gaano katotoo na sinasabi ng Bible na magkaisa tayo, dapat we speak the same thing, we think the same thoughts, mga kapatid. Totoo naman talaga. Totoo yun, mga kapatid, that God wants us to be one in many things. But it is also true that God is still working with us to achieve this goal. Even within like-minded organizations, take note of this, kahit nga yung magkakaparehas ng organisasyon, there is diversity. Kahit nga isang section lang sa school, there is diversity. Kahit nga pare-parehas tayong UPC, pare-parehas tayo ng pinaniniwalaan, oneness, one God, holy living, mga kapatid, baptized in Jesus. Kahit nga pare-parehas tayo sa ganun pa rin tayong diversity. May pagkakaiba pa rin tayo. There is a majority of opinion and dissenting opinion. And sometimes, yung dissenting opinion nagiging major opinion. And again, there's nothing wrong with that. Let's just be open-minded. May mga opinion na parang kakaiba. Parang it is against the norm. It is against the conventional, the traditional, but it's not a bad thing. The mere fact that there are diversities, mga kapatid, meaning the church is healthy. Hello? The more nga na may pagkakaiba-iba ang church, tapos nagkakasundo, magandang senyales yun na malusog ang church. Na we can work together regardless of our diversities and differences. That's a sign that we have what? Healthy relationship towards each other. Diba? Healthy church. Kaya naman talaga eh. Okay? And, ayan, dissenting opinion. Sometimes, yung mga not so familiar, not so common opinion minsan, pagdating ng panahon, nagiging major opinion. Why? All because of the diversity of our thoughts. Kaya hindi porket may ibang opinion, may parang nakakatawang opinion, parang hindi katanggap-tanggap na opinion, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun, meron ng division. Okay? Meron ng pagkakampi-kampi, hindi po, mga kapatid. If we are just open-minded to see different perspective, then there would be no problem. We cannot force someone, mga kapatid, with our opinion. No, we cannot. Okay? Now next. It's okay, listen to this.
It's okay to have strong opinions and convictions. Walang masama dyan. You have your strong opinion on a certain issue. You have a strong conviction, a certain belief or stand, mga kapatid. It's okay to contend for them. It's okay to defend it, mga kapatid. Pero alam nyo kung ano ang hindi okay? Ang hindi okay yung pagiging close-minded natin. Yun ang hindi okay. Okay lang na kung siya strong yung personality niya, ganito yung paniniwala niya. Okay lang yun. Okay lang na ganito yung pananaw niya. Like, pagdating sa ating music, sa ating worship, mga kapatid. Okay lang yun, mga kapatid. Okay lang, mga kapatid. Okay lang, ganito yung pananaw niya sa ganitong bagay. Taliwas sa pananaw mo. Okay lang. Ang hindi okay yung pagiging close-minded natin. Yung hindi tayo tumatanggap ng sinasabi ng iba. Hindi natin tumatanggap yung opinion ng iba. Yun ang hindi okay, mga kapatid. Okay? It's not okay to be so close-minded that you can never grant your neighbor, take note of this, an opportunity to disagree. Para bang wala ng karapatan ang isang kapatid, ang isang tao, isang kaibigan na mag-disagree sa pananaw mo. Hindi porket friends mo siya, hindi porket best friend mo siya. Kailangan, kung ano yung belief mo, yun din yung belief niya. Kung ano yung perspective mo, yun din yung perspective niya. Hindi. Ang tunay na kaibigan, yung iniintindi yung kanyang kaibigan kahit magkaiba kayo ng pananaw. Yung inuunawa, nire-respeto, mga kapatid. It's okay to listen to someone else's point of view and process their thoughts, mga kapatid. Okay lang po yan. Next slide. It's easy to say facts. Don't care about your feelings. But not as easy to say, I want to listen to you and see things through your eyes and gain your perspective. Madaling mag-present ng fact, ng truth, mga kapatid, and validate someone's feeling. Hindi, mali ka kasi sabi sa research, ganito, oh. Kasi sabi sa ganito, ito naman talagang totoo, ito ang tama. Madali yun, di ba? Ang sabi ng facts, in short, madaling mamahiya ng opinion ng iba, mga kapatid. Pero dito tayo may struggle. Ano yun? Yung pakinggan, yung iba. Bakit sila ganun? Bakit ganun yung pananaw nila? Bakit ganun sila umasta? Bakit ganun yung paniniwala nila? Yun minsan yung mahirap intindihin. Yun ang minsan mahirap unawain, mga kapatid. Pero kung nagawa natin to, that's a sign that you have what? That you are a healthy Christian. I would say. Okay? Now, next. Kita po tayo. Unity despite our differences. Look at this. And meaning, I'm not always going to agree with you. Hello, church. Okay, mga kapatid. Sino man yung mga close ko dito? Yung mga close, mga best friend, mga kaibigan. Ito ang totoo. Hindi tayo laging mag-a-agree sa isa't isa. Okay? Hello. Friends, brother, sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo laging magkakasundo sa mga bagay-bagay. Okay? Sabihin mo yan. Pero, kung talagang kapatid kita, unawain mo. Respetuhin mo yung sinasabi mo. Okay? Yan po, mga kapatid. We're not always going to agree with you and you will not always agree with me. Halimbawa, yan. Ito ang magandang halimbawa na pwede palang magkasundo kahit magkaiba yung ating pananaw. Yung mga mag-asawa, yung ating mga mag-asawa natin dito. Tignan yung mga kapatid. Ibang-iba yan. Basta may asawa dyan. Sige. Alam nyo po yung sinasabi ko. Minsan yung mister nyo, minsan yung misis nyo, yun yung opposite nyo. Tama ba? Minsan yun yung opposite nyo. Tama? Minsan kung ano yung, minsan nga, kung ano yung qualification natin. Tall, dark, handsome. And dumating sa'yo, ano? Short, white, ano? Okay? Minsan nga yung ina-expect natin, ito yung standard ko. Pero yung dumating, iba, mga kapatid.
Pero, sinubukan mo. Dahil open-minded ka. Okay? Nakita mo ngayon na ano, siya pala ang the one. Siya pala ang... Pasensya na mga kapatid, may hangover tayo sa LCA kahapon. Mga kapatid, no? Pwede pala na kahit magkaiba kayo, magkakasundo kayo. Patunay dyan yung ating mga pag-asawa, mga kapatid, no? It's possible the two people will live under one roof, love each other, yet still disagree in many things. Okay lang yun, mga kapatid. Hindi ibig sabihin nun na okay na, wala, hindi mo na ako mahalin po. But that's the key. Pero ang key dyan, love one another. The goal is attainable. That goal is attainable. Yun ang susi. Okay? Yun pala ang susi. Intindihin lang natin. Okay, na kahit you love each other, meron pa rin siyang gusto na hindi mo gusto. Meron pa rin siyang mga hobby na hindi mo hobby. Okay? Meron pa rin siyang mga weird na ginagawa. Minsan hindi mo maalam kung paliwanag. Ang weird naman ito. Diba? Pero, it doesn't mean, mga kapatid, na hindi na kayo para sa isa't isa, mga kapatid. Okay? Basta, papayaan natin yung pag-ibig natin, mga kapatid. And again, that is attainable. Last slide po. Ayan. Our life here on earth is short. Ikli lang. So, paikli lang, mga kapatid. Okay? 80 years, akala natin mahaba. Sa atin, mahaba. Pero isa pa lang yan, mga kapatid, no? Sa harapan ng Panginoon. Our life on earth is short, and we cannot afford to let huge chunks of years go by without speaking to our family and friends over our differences. Hello. Napakaiklit lang ng buhay. Okay? Huwag na natin hayaan na because of our differences, ilang years tayo hindi mag-uusap, kasi nagkasamaan ng loob, kasi natapakan natin yung feeling mo, natapakan yung ego mo, yung dignidad mo, mga kapatid. Okay? Pag ganyan pa naman, mga kapatid, ilang years yan, pag pinapatagal na hindi pinag-uusapan, mas lumalayo ang loob sa isa't isa. Pag may problema, mga kapatid, the soonest possible that you address the problem, the more pa nga magiging gusto ng relationship niyo. Masakit talaga kasi, sabi ko nga, iba ng pananaw. Sabi ko nga, mga kapatid, pag may hindi pagkakasundo, nag-usap kayo, hindi ibig sabihin na mag-agree ako sa iyo, mag-agree ka. Pero pwede tayong mag-work together regardless of our differences. Mga kapatid, regardless ng ating pananaw, mga kapatid. Okay, basta our goal, mga kapatid, kaysa masayang yung ilang taon, na ano, mga kapatid, na hindi mo papansinin yung ate mo, yung nanay mo, kasi mas naman yung loob mo, mga kapatid, because of differences. Kasi ganito, iniwan kami, kasi ganito, hindi po ba? Again, there is no perfect. Hello? Diba? No perfect family. That applies. No perfect father. No perfect mother. No perfect brother. No perfect sister. Okay? Hello? Kailangan lang maging open-minded. Bakit ba niya nagawa yun? Yun ang tignan natin kasi isipin natin, hindi ako mahal ng nanay ko, hindi ako mahal ng tatay ko, kung mahal niya kami, bakit kami hinayaan? Hindi ako mahal ng ate ko, hindi ako mahal ng kapatid ko, kung mahal niya ako, bakit niya ginawa to? Okay? Kung tignan natin mga kapatid, tignan natin yung point of view naman nila. Baka point of view lang natin. Tignan naman natin yung point of view nila. Bakit naman nila nagawa yun? Diba? Sabi nga natin, diba? Kahapon, ang ganda kahapon mga kapatid eh. Kasi, yung discussion kahapon, talagang walang bias. Walang bias mga kapatid. Hindi tayo kumbaga, nakuha ko doon, hindi tayo nag-victim blaming mga kapatid. Pero sinusubukan lang natin maging balanse. Okay? Hindi porket sa mata ng marami is biktima ka, eh, ikaw ang tama at yung suspect ang mali. Hello? Okay? Again, hindi tayo nag-victim blame. Susubukan lang natin maging balance. And yun naman talaga ang justice, di ba? Kung pag-uusapan lang natin yung sa labas. Yan ang pagiging patas.
alamin mo muna ang kwento. Kahit pa sa tingin ng marami, ito na yung walang biyak. At siya yung aping-api, siya yung main character. I'm sorry, tingnan pa rin natin yung side ng isa. Kasi, sabi nga na, nakuha ko rin kahapon, merong contributing factor. Again, we're not justifying their acts. If that is really wrong, then wrong. But sinusubukan lang natin intindihin what leads the person committing those supposed crime or mistakes. Bakit? Yun yung uunawain natin at iintindihan. Because it is not justifying the wrong deeds. We're just what? Balancing. Pinabalansin lang natin. Okay. Sinusubukan lang natin pakinggan, mga kapatid, ang side naman ng iba. At yun po ang maganda, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, sa church, dito po sa atin, hindi lagi tayo nag-agree. Minsan nga, kulay lang ng uniform eh. Anong kulay ng uniform natin? Sa ano mag-uniform tayo? Hindi yung uniform t-shirt lang, hindi ano lang, polo shirt. Maganda black, hindi maganda white. Tayo mas ano. Minsan nga, hindi tayo nakakasundo sa mga ganung bagay. Meaning, di ba? Meaning, ibig sabihin ba nun? May pagkakampi-kampi na, may paggrupo-grupo na. Hindi po. It's a sign lang na ano, maraming nag-iisip, maraming nakakauna, maraming may nakikitang ibang bagay, pwede natin yung i-consider. Hanggang mag-agree tayo sa church. See? And sometimes, you need to set aside your ego. Hello? Amen. Para din maano natin to. Okay? In terms of decision making. Ikaw na lang talaga. Lahat na nagkasundo. Hindi, ito na lang, color blue na lang. Hindi, black talaga ako. Kasi yung black, maganda yung black eh. Magandang partneran yan. Tsaka pogi ako dyan pag naka-black. Ayaw mo talaga. Kasi sa'yo, hindi talaga sa'yo. Minsan, kailangan natin i-set aside din yung ego natin. Okay? At ano mga kapatid? At ano, kailangan din nating makiayon doon sa napagkasunduan ng lahat, mga kapatid. Hindi dahil dinidisregard mo yung opinion. Hindi mga kapatid. Okay? Pinapakinggan ka na eh. It's just that there would be times that you need to set aside in terms of, especially, decision making. Okay? So, it's okay to disagree. Hello? Church? Okay lang minsan, mag-disagree, okay lang, ilabas mo yung opinion mo, ilabas mo yung gusto mong sabihin, but then again, your goal, yung maging goal sana natin, mga kapatid, is para mag-agree at the end. Okay? Mag-agree at the end. Yun po ang kagandahan. Mga kapatid, dito sa church, iba-iba yung ating ministry. Sabi ko nga, no ministry is greater than the other. No ministry is superior than the other. Every ministry is acceptable unto God as long as you do it wholeheartedly and for the glory of God. Every ministry, gaano man yan kaliit sa tingin natin. Sa tingin lang naman natin maliit yan eh. Pero sa tingin ng Diyos, lahat yan mga kapatid ay katanggap-tanggap sa Kanya. Tayo lang naman ang nagka-categorize kung ano yung maliit at ano yung malaki. Pag tumatayo sa harap, yan yung mga malalaking ministry. Yan yung mga grabe, magagandang ministry. Pero hindi masyado, yan yung mga hindi masyado pinapasin. Ay mga ano yan, mas maganda pa rin yung hindi po makapag. Tayo lang naman ang nagka-categorize. Sa Diyos, lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, acceptable po yan. Kalugod-lugod po yan. Okay, so tayo lahat ng kapatid. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. We can agree to disagree. Pwede tayong magkaunawaan kahit hindi tayo paminsan-minsan. Magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, mga kapatid. Okay, o mag-iba tayo ng opinion. Praise God. Shall we worship the Lord? Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Going back to our verse, mga kapatid. Going back to our verse. Can two, ano yung sabi sa Amos chapter 3, verse 3, mga kapatid? Can two walk together? Ano sabi ng verse natin? Pwede ba ang dalawa ay maglakad together? Pwede, except baby agree. Yun eh.
doon tayo mag-meet sa agreement. Pwede kayong maging kakaiba. Iba kayo sa pananaw ng iba. Iba yung ministry mo. Iba yung interest mo. Pero dapat may agreement. Ang agreement na basta sa kapurihan ng Diyos, sa ikalulugod ng pangalan ng ating Panginoon, acceptable po yan, mga kapatid. Katanggap-tanggap po yan, mga kapatid, sa harapan ng ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's come on. Let us worship. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Thank you, Lord, for making me unique. Thank you, Lord, for making me peculiar. Thank you, Lord, for making me distinct, Lord. Thank you, Lord, for making me different. Hallelujah. Hallelujah. But because of this diversity and differences, we as a church can work together. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, sa umagang ito. Lord God, Panginoong Yesus, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Ama, hallelujah, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay Diyos na banal, tapat, mabuti at nakakaunawa sa lahat ng bagay, Panginoon. Hindi mo kami hinahagulan ayon lamang sa nakikita ng mga tao, Panginoon. But Lord, ikaw ay tumitingin sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, Panginoon Diyos. Sapagkat ikaw ay Diyos na banal, hallelujah, at ikaw ay Diyos na patas, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Kaya po kami ay nakapagpapatuloy, kaya po kami nagkakaroon ng patuloy na kalakasan dahil ramdam namin ang iyong pong pag-ibig, Lord, sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na anuman po ang aming gampanin, anuman ang aming ministeryo na dinisenyo mo para sa amin, pinagkaloob mo sa amin, ito po ay magampanan namin sa paraang alam namin, Lord God, sa paraang kaya namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, for the encouragement. Salamat po sa kalakasan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-unawa, Lord God. Salamat po, Lord, for pushing us, Lord, to go beyond our limits, to discover, Lord, many things about us, Lord, and help us, oh God, to use these differences, to use these diversities, Lord God, for us to work together, hallelujah, as one church, as one family, hallelujah, sa iyong harapan. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na narito, Panginoon. Palakasin mo po kami, Panginoong Diyos. And bless also, God, hallelujah, our Sunday school offering. Use it more for your glory and for your glory alone. Maraming salamat. Dali mo po kami sa mga sunod pang pag-aaral, sa sunod pang mga Sunday school, Lord God, na mas maaga, upang, Lord God, hallelujah, mas malaya namin mapapakinggan at buo namin mapapakinggan ang iyong pong salita. Maraming salamat, God. We give you back all the glory, the honor, and the praise in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. And palakpakan natin, Panginoon, yung palakpak, hallelujah, masaya, yung palakpak,